So hello guys, kung bago ka pa lang, like, subscribe, comment, share at ilalagay natin sa playlist. Yan. Kuya ko nagkakanta sa silong, nagko-concert siya. So dito nagba-vlog tayo para ano. So patuloy tayo sa ating realization in life part 2. Okay, like, subscribe, comment, share. At ito yung mga luto folder natin. Yan. Mga files, kahit ano-anong klaseng files. So ngayon, nagluluto ako ng gulay ngayon. So, realization, sabi ni Kuya, yung mga na lesson namin sa life dito, ano po talaga, mas maganda before 6, kumain na daw para sa gabihan or ano, yung hapunan or dinner. Light dapat yung mga kinakain. Kasi, mas maganda yung intermittent fasting. Yon. At na-realize ko po guys na mga share ko sa inyo, yung realization sa life is halo-halo to jambol. So nagsi-school ka katapos di ba marami kang ginagawa sa buhay, mag-live life doon, travel doon, pero yung pag-school mo lang at pag-work pa lang, malayo lang yun sa reality. Ang reality talaga, malaki ang gastos, marami ang gagawin, lalo na sa luto yung gusto mong pangarap sa buhay, lalo na yung magpamilya ka o pumasok sa buhay ng pamilya, malaki talagang trabaho yan. Di pa sila nangangarap, then ano-ano lang ginagawa nila, yun na talaga trap ba? Trap. Kung ano pa nakatali yung liig mo, nakatali siya sa responsibility. So yun ang ano, ngayon nagluto ako ng maaga para magawa yung requirement na maaga kumain. So nag-upload ako ng isang sweatress para gawa ko rin tong personal vlog natin, iba din yung sweatress vlog. So mga viewers dyan, mga sweatress or na-sweatress, ang paalala ko sa inyo lahat, sa atin, na importante talaga na ano, may kalaman talaga tayo, ma-number ba yan, ma-school, ma-trabaho, or ma-number ba o whatever na ginagawa sa ating buhay or kalusugan. Talaga guys, kung pupunta ka sa ospital talaga, kung sa Lasal ako school talaga, kung pupunta ka doon sa ospital doon, talagang dami talagang nagkasakit talaga, matitindi na operahan, pero yun lang talagang bagsakan talaga lahat natin. Doon lang tayo talaga dito sa ospital. Kung mali-mali ang kinakain, mali ang iniinom, hindi nagpapa-advise sa doktor, walang medical knowledge ba, medical information, yung trabaho mo at school mo, kung magkasakit ka, wala, kulang lang talaga yan. Kahit lang opera yung sa paa ko, yung sa ingron, malaki talagang gastos. Lalo na guys, kung diabetic pa ako, wala na, hindi na ako operahan. So may infection din, may diabetic, di ba? Kung hindi pa, kahit nag-aalaga ako sa katawan, malaking gastos. Yun lang din, may araw kaming kapitbahay dito na si Kuya din, na trabahante dito sa malaking mansion. Nagsusuka siya kasi dahil lagi siya nagsusoft drinks. Araw-araw talaga guys, totoo yung sinasabi ko. Hindi siya naniniwala sa akin, naniniwala siya sa manghihilot. Sabi ko, yung nalalaman sa manghihilot at sa akin, pare-pareha kami na bawal yung soft drinks, bawal yung daming kinakain na karne, mga birthday foods, yung laging nag-sting or kubra, yung mga energy drink, iwas talaga yan guys. Marami talaga nag-hospital dyan. Yun lang din na paano mo ma-enjoy ang life, paano natin magagawa ang lahat ng gusto natin kung hindi tayo nagpapagabay sa doktor or medical knowledge or mga health advice. Wala. Kasi kain ka, enjoy na enjoy ka, din pagkatapos bigla ka nagkasakit, ganito ang sakit mo. May iba din na sakit na inborn mula sa magulang, mga genetic or congenital, yun, galing sa pagkaanak mo, pagkabuntis or pregnancy sa English, yung galing ka sa buntis, binuntis ka, yung pagkabuo mo. Meron ding sakit na based sa lifestyle, yung mga iniinom, kinakain, yun bali realization ko sa life ba na wala lang pala lahat to. Kung magkasakit ka, grabing sipag mo, grabing kaibigan mo, grabing sikat mo, diba? Meron na si Jacqueline Jose, diba, yung sa artista sa GMA, diba? Hanggang doon na taga sa sementeryo, pero na-realize ko baka pwede natin siguro tumabalik ang Garden of Eden.
Ito siguro mga prutas, apple, kung tama ang gagamitin mo, kung may gabay sa mga doktor, baka may chance talaga tayo guys na hahaba ang buhay. Baka possible. Kasi healthy yung kinakain nila, 'di ba? Presko na presko, hindi sila naglalaba, wala sila maraming ginagawa. So talagang hahaba ang buhay nila. Prutas talaga din ang hangin. Presko na talagang hangin nila, ini-exhale, inhale at saka ini-exhale. Walang pollutant, di maraming tao. Then may protection ni God Yahweh. Siguro guys, maybe this time, maybe maabot natin yun. Pero dahil sa saan tayo nagkatira, city, mahirap din sa masyadong bundok na lugar, di ba? Kasi may mga rebelde doon, may mainggit na kapitbahay. Pero mas maganda talagang whatever situation we have or lugar, wherever you are, whatever place we have, talagang maganda talaga ang kinakain natin healthy. Nag-i-inhale, kung lalabas ako sa kalsada, face mask talaga kasi yung mga usok na sasakyan talagang madumi yung pollutant ba sa baga. Yun lang din na life is surprise, pero ang health talaga hindi yan surprise, it's knowledge. Bali kung nagkasakit tayo, it's been of our ignorance, pagka-ignorante natin. Sabi yung nakarang isang araw nung tumaya ako, nakita kong babae doon naglilimos na may prescription. Sinabi ko lahat ng bawal ang baboy, manok. Yan yung anak niya, aywan ko lang kung totoo ba yun hindi, basta nanghingi siya ng limos. Binigyan siya ng taga counselor dito, yung kagawad dito sa lugar namin. Pagkatapos sinabihan ko lahat, kumain kalamansi, bawal tong ganito kasi yung mga prescription ng doktor, yung mga gamot, kung may mga bisyo tayo o mga bawal, wala lang yan, useless lahat. Then sinabi ko lahat na nangyayari sa akin, alam nyo na po yan. Then pagkatapos naking tuwa siya, niya. Sabi ko, wala talagang nakaalaman sa health tips and advice, wala nakaalaman sa doktor, nobody cares what they eat, what they drink. Wala talaga nakikialam, walang siguro kung hindi pa siguro ko naggugulay guys, mga salad, mga gulay, prutas, siguro talagang totoo talaga yung sabi ng Bible will never fail talaga. Kahit ilang taon na yan nasulat, talaga yung Garden of Eden nandun lang pala sa bakuran, decision lang talaga. Problema kasi itong isip natin, hirap yung gulay, mahirap i-slice, 'di ba? Marami tayong excuse na dahilan, 'di ba? May kasabihan na pag gusto may paraan, pag ayaw maraming dahilan. Ayaw ko na ganito, mag-advise sa doktor, ayaw ko makikinig, kung magsisigarilyo ako, magbibisyo. Yun ang most common na tao, pero hindi nila alam na yung ginagawa nila, hindi sila nagpapagabay, hindi nagpapag-advise, nagpa-guide ba sa doktor. Ang landing doon, dead on arrival na yan. O sino bang may kasalanan dito kung namatay tayo lahat, di ba? At yung mga YouTube creator nga mamamatay nga. All of us will die. Di ba? But the problem is how we live. Paano ba tayo nabuhay? Puro kain lang ng processed food. Puro na lang ba dilata? Puro na lang ba karne, di ba? Nagsawa na ako na gano'n na lifestyle. Parang ayaw kong gumaya din. Natatakot ka lang na may cancer ka agad, may diabetes. Hindi mo alam na doon lang pala sa ginagawa natin, hindi natin na-correct, yung pagkakape pala, wala pala yun sa Garden of Eden, wala pala yun sa Bible, baka hindi mo alam, di ba? Nobody knows, bakit to napasa natin tong mga habit na to, yung pumasa sa atin. Pero yun ang sabi ko ng babae, yung matanda siya na, para daw kung bumata daw ako, sabi doon niya, sabi ko, sa kinakain yan, ano bang nilalagay mo? Pagkain lang talaga guys, kalamansi, yung sausaw ko para absorb gulay, malinis yung mga kinakain ko. Isda lang yung karne namin, sinishare ko karne, bawal yung baboy, bawal man talaga yan, manok, baka, lagi-lagi araw-araw o linggo-linggo. Iwasan talaga yung isda. Sinabi ko kape. Lahat, all of us doing like that. Na-realize ko na may crisis talaga tayo sa kalusugan. Lahat, mayaman, mahirap. Ang kawawa dito yung mga mahirap. Sabi ko, wala noon nung grabe talagang suffer ko. Wala talaga akong pagpa-check up sa doktor. Kung magtatrabaho rin ako, yung income ko kulang rin sa gamutan. Maintenance, di ba? Mahirap talaga. Yun din na ma-realize natin sa reflection.
Wala kasi nagbibigay ng time diyan. Basta kain ng kain lang, basta ano ilalagay sa bibig, di ba? Hindi nila aware na una kakainin yung prutas bago ang regular na kanin at isda or gulay. Di ba? Depende kasi, wala silang alam. Basta kain ng kain lang, ilalagay lang nila candy, chocolate, then maramihan pa. Parang healthy sa na-advise, no? Pero realization ko to, na yung isang araw kahapon, lahat tayo, ganun tayo. Pulubi talaga tayo sa kalusugan. Pero nung bago ko to nalaman, nagpakumbaba ako sa mga doktor. Lumapit talaga ako. Kahit walang wala, begging talaga ako. Na malaman ko lang yung mga sinusundan ko sila sa radyo kahit sa cellphone. May radyo na cellphone na yung headphone lang. Nakikinig ako araw-araw para masundan ko lang sila yung mga nalalaman nila. Minsan balik-balik nga ilang topic nila Ganon talaga katindi. Ganon ka crisis. 'Di ba? Kasi when health is lost, everything is lost. Kahit gaano pa karaming pera, decision talaga 'yan. Nadadoubt ako, nag-idea ako na puro corn beef na lang, puro beef loaf. Baka itong dahilan. Pero sabi, tama talaga ang hinala ko. Before ako na punta sa doktor, baka itong high blood, itong corn beef, beef loaf, yung sinabi ng auntie ko, nag-aral sa TISDA, na sabi ko na 30 years na hindi na siya nagsa-soft drinks, 3 times a day noon, nag-90s nung 2023, may fatty liver pa rin siya. Hindi ka makapaniwala na paano yan, nagkaroon pa rin siya na nagpa-practice na siya ng kalusugan. Hindi siya magic na ganun agad, di ba? Wala ang sakit agad, di ba? 10 years, 20 years, 30 years, ganun lang. It's a lifestyle talaga. Hindi mo mamamagic. Ako nagkasakit 20 years old. Di ba? 20 years lang, guys. Ganun kahirap. Ganun ang iba, hindi pa diretso magkasakit yan. Yung magmi-miss mo araw-araw, cook mismo, yung mga alak araw-araw, sigarilyo. Maliit lang siya tignan, pero habang tumatagal yan, pati yung guard namin dito, pati uncle ko, marami talaga ako na we are just like a flower. Yung nakita ko sa YouTube, yung mga unboxing, yung pagtanggal ng mga lapidadon, mga nitso, yung libingan sa sementeryo. Talaga kawawa talaga. Sabi ko, ito lang pala ang ending natin. Baka ito ang kasalanan kasi baka the distance of death and life is the sin. Kasalanan ba? Sin. S-I-N. Kasi baka dahil namatay tayo sa ating buhay, ang distansya sa kamatayan at buhay, yung kasalanan. Yung hindi natin alam ang kagustuhan ng Ama na si God Yahweh. Basta kain lang sila, baka hindi nila alam, baby. There's mystery sa Bible. Pero in-explain sa science at sa mga doktor, totoo talaga yung nasa Bible. Agree sila doon na yung mga isda, yung mga baboy, bakit bawal, bakit isda lang na may galisgis, bakit ganito na mga kasi may scavenger yun, mga mikrobyo. Then, hindi mo alam na, di ba mayroon yung Ezekiel 47 verse 12, Ezekiel chapter 47 verse 12 na ang mga halaman at mga prutas, di ba, fruit trees, ay gamot yung ginagawa ni God Yahweh, di ba? Tignan mo sa Garden of Eden, yung mga ika-6 days, si God Yahweh, hinandaan tayo ng mga pagkain, ng mga halaman, para bago tayo ginawa, para sa ating kalusugan. Ginawa niya yung earth ito in a perfect creation. Pero ang tayo lang, dahil sa ating kasalanan, that's the reason na ano-ano lang ginagawa natin. Nagkakapi na doon, nag-aalak, nagdodroga na doon, susuyusin na doon, o nag-aalak. Hindi yan normal sa Bible. Time out, hindi yan normal ha. Baka sabihin mong normal lang, nagdodroga doon. Hindi. Wala yan sa Bible. Yan ang kasalanan at yan ang dahilan na mamatay tayo. Processed food. Sabi ng mga doktor na baka itong lagi tayong kumakain ng mga dilata, mga chichirya, baka naglilibing tayo ng dandahan sa ating kamatayan. Maybe is the reason, and the ugali, yung ego, pride ba? Bakit ako masabihan ganito? Pero nung gano'n ang ugali natin, na hindi tayo gabay ni God Yahweh, bali sarili ang tinitignan. Ako, master na ako, hindi na ako kailangan ng Garden of Eden, hindi ko na kailangan ng gulay, prutas. Mas magaling pa ako sa doktor. Hindi ko na kailangan ng mga ganun ng mga tao at ganun na pag-iisip. Handa na yung mamatay, di ba? Handa na yan gagawin niya, magkasakit siya, di mamatay, yun. Yun lang naman talagang ending natin. Pero
Yun lang din na-realize ko na walang silbi lang yung trabaho at pera mo, gaano pa karami ang income mo or pension mo pa, milyones pa yan, sa loto mo pang napanalo mo. Pag mali ang ginawa, mali talaga yan. Di talaga mag-expect na gaganda ang buhay mo. Di na, sino bang lulukuhin natin dito sa buhay? Sarili, di ba? Sarili lang talaga niloloko natin. Yun lang talaga na sometimes we are biased in ourselves. Diba? Kala natin totoo sa ating sarili pero mali pala sa reality. Minsan may mga ganun na facts na totoo na sinasabi. Yun, bakit tayo nag-aaral? Bakit may mga libro? Bakit ganyan na nalalaman sa buhay? Kasi may mga bagay talaga tayong hindi alam. Minsan nagpakaalam, meron tayong may alam kahit di naman tayo may alam. Wala, ganito lang yan. Yung mga sabi-sabi lang. Yun ngayon, pinipoint sa doktor at sa science. Ngayon, pinipoint sa doktor, sa Bible. Di sila maniniwala. Yun ang dahilan na pupunta ka sa ospital. Ang dami talaga. Di mabibilang. Di mauubos talaga pasyente. Kung gaano kadami ang pasyente sa population, ganun karami ang ospital. Talagang grabe. Tindi. Marami. Iba-ibang klase. Pero doon sa pagkain at disiplina, pagpigil sa sarili, maiwasan natin yung mga problemang ganoon. Diba? Kasi minsan, ano-ano lang kalokohan, kahit sinong lalaki, sinong babae, kain diyon, kain doon, kahit ano na lang. Then, wala silang alam, di ba? Pride lang sarili nila. Oh, okay lang yun. Normal lang yung magko-corn beef loop eh. Pero sa akin, exaggerate. Pero parang nagagawa ako na parang iba ako sa kanila. Kasi gusto ko maging iba sa kanila kasi ganun ako dati. Gusto ko na hindi, baka itong dahilan, baka naghahanap ako ng katotohanan. I'm searching the truth. Ang katotohanan, T-R-U-T-H. Naghahanap, I'm seeking the truth. What is the problem of this life? Bakit nagagalit si nanay? Bakit ganitong may mga nalilibog, may skandal ang mga babae, lalaki? Bakit ano talaga ang dahilan sa Bible? Ano ba talaga ang Bible? Ano talaga ang religion? Ano talagang sakit? Ano talagang kahirapan? Ang pera? Everything. Pero to find everything is you lose everything. Diba? Para sa akin, wala akong pamilya, walang anak, walang pera, walang trabaho, pero alam ko. Diba? At saka, lalo na inabol mo yung loto na, yung mga formula, mawawala ka talaga. Wala ka talaga. Hindi ka masasabay sa classmate, pero ang mga classmate mo, meron nga sila, pero hindi nila magagawa ang gusto nila. Kasi tali na sila sa responsibility. Ngayon, alam mo naman, hirap kumita ng pera, bilis maubos ang pera, magtrabaho ka. O, kasi may responsibility ka na nangangailangan sa iyo. Siyempre, natatakot ako noon, ng kabataan ko, pag mag-asawa ko ng maaga. Baka magagalit sila sa akin na wala akong ibibigay, wala kang maituturo, wala kang panahon, wala kang negosyo, trabahante ka lang. Ngayon, wala kang alam sa kalusugan, nabigla ka na nagasakit, mamatay. Ang pamilya mo, maiiwan lang silang walang kalaban-laban. Magiging masama lang sila. Yun lang gaano ka ako ka-imaginative. Hindi ako mahilig sa teleserye. Tineteleserye ko, I make my life a movie. Diba? Na how to find the truth. It's so hard. Hindi talaga, isa lonely journey. Ikaw lang talaga ang mag-iisa. Pahanap ng luto, pagharap sa kalusugan, paano maging matalino. Wala yan sa YouTube, wala yan sa school at work na ibibigay na paano ka maging matalino, magkasakit, paano yumaman, paano maging lahat-lahat ng gusto mo. Wala yan. Sa YouTube, limited lang, hindi lahat. Kahit sa Swertres nga, sa mga luto formula, walang maibibigay dyan kahit sa mga super intelligent. Diba? Yun lang din masasabi ko po sa inyo na ang realize ko sa life, it means na huwag padalos-dalos sa desisyon. Talagang matindi talaga ang labanan ngayon. Pera, kaalaman, pag-iisip. Kailangan, maraming aspect ang kailangan sa buhay. Department ba? Yung kalusugan, yung sa pera, sa desisyon, mga plano, pagdarasal, mga kaibigan, mga combination yan. Halo-halo, iba-iba. Yun lang din na mga tao ngayon, focus lang na isang bagay, cellphone lagi, baka puno-focus nila, cellphone lang lagi, ano lang, jowa-jowa lang doon, barka-barkada, inuman lang doon, bisyo-bisyo lang sila doon, hindi nila inaanap ano talaga ang the truth.
Ang truth lang nila, bisyo ko, bahala na. Yun lang talagang mababaw ang mga isip. Tayo, bakit ganito lang yung sitwasyon natin na matalino pero in a lonely journey. Talaga kung may gusto kang gagawin, hindi ka gagaya sa iba. Talagang out of the box ako. Sabi pa ni Kuya, endangered species. Okay, so hindi ko na masyadong habaan ng video ko kasi sana intindihan nyo po ang mga sinasabi ko na ganyan talaga ang journey sa buhay. Bago ka mag-jowa doon, mag-relationship, yun, mag-heart ka, talagang siguraduhin mong maraming investigation yan, pag-search po yung pagturo, paghanap sa the one and true love sa'yo, wala. Kasi yung teacher din mo, palabisyo din yun, di ba? Walang perfect na tao. Ako, hinahanap ko yung perfect situation in a wrong situation and a wrong persons noon. Walang matinong tao, puro lang alak doon, marami sila, sikat. Nagkukuro sila doon, nadami nila. Ikaw lang nag-iisa, ako lang remnant nag-iisa. Yung alaala noon, mga the remaining, yung natitira sa aming simbahan noon. Yun lang din na, it's so hard to maintain a righteous life when you're surrounded with unbelievers. Talagang hirap. Baka sabihin ko, parang wala na silbing buhay. Pero baka sa mindset lang, di ba? Malay mo, maybe it's our belief, or ating paniniwala ay mali pala. Baka sa isip lang natin parang tama, di ba? Yun lang din na na-realize natin na hindi lahat ng naiisip natin tama. Baka sakita mo sa paligid mo na marami na sila nagbibisyuhan doon. Ano na lang kalukuhan ginagawa nila, then inaisip mo sa sarili mo, parang tama sila, no? Gagaya ka na rin kasi marami sila. Then sabihin nila, tama kami kasi marami kami, ikaw lang nag-iisa dyan. Sabay na. O, di ba? Nadadala ka na, di ba? Yun lang din ang problem sa iba, na bihira lang yung tao magsasucceed. Marami talagang madadamay at kawawa ng sitwasyon. Ang lakas ng sounds, no? Yun lang po masasabi ko sa inyo, di ba? Wala tayong ipagmamayabang. Ang hirap talagang, hirap talagang intindihin ang buhay. Pero at least, importante na sa buhay is naghahanda ka, nagdadasal, ginagawa mo yung gusto mo, at dandahan na abot yung gusto mo. Hindi talaga biglaan ang lahat. It takes sacrifice and effort. Okay? So, yun lang po paalala ko. Bukas, mag-upload naman tayo bukas para sa personal sa Swertres. Pahinga mo muna. Yun lang muna, mga subscriber ko, mga viewers ko. Like, subscribe, comment, share. Panoorin, stop lang muna itong Swertres kasi alam mo na, basta basic lang, messenger na lang din. Yun lang po masasabi ko sa inyo na alamin natin ang katotohanan kasi to know, to search the unknown, it's so hard. Yung mga bagay na hindi mo alam, hahanapin mo, mahirap talaga yan. Ganun ako ang daanan ko. So, like, subscribe, comment, share, love you, peace, love you all. Thank you po. And day, you're my word, you're my every breath I take. Okay, like, subscribe.